Good day everyone. Good day ma'am. I am Geraldine Gonzalez Sobero. So today I am going to explain which is all about Rizal's choice of Morga. So in this video is all about the discussion or the continuation of Miss Oida. Resistance to racism. Rizal, in his annotation to Morga's work, highlighted sections that he found sympathetic or at least fair to the Indios. He used this part to counteract the negative portrayals and racist attitude prevalent in some other colonial accounts. Rizal aimed to challenge the dehumanization and stereotyping of the indigenous people and promote a more positive and accurate view of their history and culture. So, dito sa part na 'to is all about resistance to racism. Ipinapakita dito kung paano lumaban si Dr. Jose Rizal sa mga diskriminasyon or racism noong panahon ng mga Kastila. Na noon daw kasi is karamihan sa mga manunulat na Kastila ay sa tingin nila is masama ang tingin ng mga Pilipino. Na ipinapakita nila dito na sa kanilang libro na ang mga Indio daw ay or yung tinatawag natin na mga katutubong Pilipino na sila daw ay mga tamad, walang alam at kala nila is mababang tao lang. Pero dito, si Rizal hindi siya pumayag na ganun-ganunin lang yung mga katutubo natin na nung binasa niya yung akda na libro ni Antonio de Morga, doon niya napansin na may mga bahagi daw ng libro na yon na patas at may simpatya sa mga Pilipino. Na doon sa part na yon is ginagamit yon ni Rizal para kontrahin ang mga maling paglalarawan ng ibang Kastila sa ating mga katutubo. Na kumbaga, sinasabi dito ni Rizal, layunin niya ay ipakita ang dignidad, talino at kultura ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Na dito is gusto ni Rizal na itama ang mga stereotype na nagde-dehumanize or nagpapababa sa tingin ng mga katutubo. Kaya ginamit ni Rizal ang pagsulat ng kasaysayan bilang sandata laban sa mga racism na ginawa ng mga Kastila na gusto niyang ipakita na karapat-dapat na igalang ang mga Pilipino at dapat makita ng mundo na mayaman at totoo ang ating kasaysayan at ang ating kultura. Kaya dito natin masasabi na ang galing-galing ni Rizal kasi kaya niyang lumaban hindi gamit yung espada kundi gamit lang ang kanyang isip at panulat para lang ipagtanggol ang mga Pilipino. Intellectual and political strategy. Rizal was a reformist and a nationalist, and his annotation on Morga's work were part of his broader strategy to build a case for the rights and dignity of the Filipino people. By referencing Morga's more sympathetic section, Rizal aimed to persuade his readers, both in the Philippines and abroad, of the need for reforms and recognition of the Filipino identity. So here po sa intellectual and political strategy, dito natin makikita o malalaman kung paano nga ba ginamit ni Dr. Jose Rizal ang kanyang talino, edukasyon at pagsusulat para ipaglaban ang mga Pilipino. So alam naman natin na si Rizal ay hindi revolusyonaryo sa paraang marahas, pero isa siyang reformist at nationalist na ang ibig sabihin po ay gusto lang naman dito ni Rizal na baguhin ang sistema ng mga Kastila sa mapayapa at matalinong pamamaraan. Isa sa mga ginawa niya ay yung pag-annotate niya sa libro ni Antonio de Morga na tinatawag na Sucesos de las Islas Filipinas, na hindi lang basta nagdagdag ng komento dito si Rizal, kundi ginawa niya itong strategy or plano niya para ipakita sa buong mundo na may karapatan, dangal at sariling pagkakakilanlan ang mga Pilipino. Pinili niya ang mga bahagi ng akda ni Morgan na maganda at patas ang tingin ng mga Indyo. Tapos, ginamit niya ito para maipakita na hindi totoo ang sinasabi ng mga Kastila na mababa lang yung mga katutubo o sinasabi nilang walang kultura ang mga Pilipino. Na ang gusto lang dito ni Rizal is ay ang maunawaan ng mga tao, lalo na yung mga Espanyol at ang mga Pilipino mismo na kailangan ng reforma, kailangan ng pagbabago sa sistema at dapat kilalanin din nila at igalang ang mga Pilipino bilang pantay na tao at tulad din nila. Kaya dito is ginamit ni Rizal ang kanyang utak at panulat, yun yung sandata niya, hindi espada at baril para ipaglaban ang dangal at karapatan ng mga Pilipino. Kaya dito is masasabi natin na si Rizal ay hindi lang isang manunulat, kumbaga isa din siyang matalinong leader na kayang lumaban sa pamamagitan ng kanyang ideya, kaalaman at pagmamahal sa bayan. In summary, Rizal's choice of Morga's work was influenced by the relative objectivity and more sympathetic tone toward the indigenous people that it exhibited. In contrast to some of their prior accounts, Rizal's used Morga's text
as a valuable historical source to counteract the bias and racist interpretations found in other colonial writings, which often served to legitimize the subjugation of the Indies and the perpetuation of Spanish colonial rule in the Philippines. So, here in summary, makikita natin dito kung bakit nga ba pinili ni Rizal ang akdang libro ni Antonio de Morga. Noong panahon daw ni Rizal, karamihan sa mga librong sinulat tungkol sa Pilipinas ay gawa ng mga Kastilang pare o yung sinasabi natin ng mga opisyal, na ang problema halos lahat ng mga librong yon ay bias at hindi patas sa mga Pilipino. Madalas nilang sabihin na ang mga Indio ay tamad, walang kultura at hindi sibilisado. Pero si Rizal, nung mabasa niya ang sulat ni Morga, is napansin niya na mas objective at makatao ang pagkakalarawan ng mga Pilipino. Na hindi doon puro pang-alipusta o panlalait, kaya pinili niya ito bilang basihan o historical source para ipakita sa mundo na bago pa man dumating ang mga Kastila, may sarili ng kultura, edukasyon at sibilisasyon ang mga Pilipino. Ginamit ni Rizal ang akda na aklat ni Morga para kontrahin yung mga mali at racist na paniniwala ng mga Kastila. Kasi daw, noong panahon na yon, ginamit ng mga manunulat na Kastila ang mga akda nila para ipagtanggol ang pananakop, or kumbaga is parang sinasabi nila rito na kailangan nilang sakupin tayo. Pero oo, wala pa tayong kakayahan noon para ipagtanggol yung sarili natin. Pero ang ginawa ni Rizal dito, binago niya ang kwento. Ipinakita niya na mayaman sa kultura at marangal ang mga Pilipino. At hindi tayo dapat na tingnang mababa. Ito yung ginawa ni Rizal para ipagtanggol para ipagtanggol ang dangal ng bansa at maibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa sarili ng kanilang pagkakakilanlan. Kaya sa kabuuan, ginamit ni Rizal ang akda ni Morga bilang sandata hindi sa digmaan kundi sa larangan ng kaalaman. Pero may papakita ang katotohanan at ipaglaban ang karangalan ng mga Pilipino.